Hello guys, welcome once again to Million Peso Question Channel. At ito na po ang pinaka-main event ng aming episodes na The Road to Siem Reap. Actually, kabababa lang namin sa aming hotel, sa aming accommodation. It's an old hotel actually. Pero okay lang naman. Yun lang, medyo pressured tayo kasi alam po natin na this is a very grand international event, no? Southeast Asian Multidisciplinary Research Expo and Extension Conference na talagang bonggang-bonggang hinihanda nila according to yung kanilang trailer, no? At tayo naman ay first time natin dito sa Sorsogon. Ang ano lang natin na sana hindi tayo ma-pressure kasi with all this kabunggahan, andyan pa rin yung aming thought na first day magpipresent na po kami, no? But other than that, ikot din muna kami. Magsapaw lang saglit ng damit kasi ikot muna kami dahil hanap kami ng kainan dito sa Sorsogon kasi first time ko po namin talaga dito sa Sorsogon. Ayun, may M, malaking M, Madrinian. So, doon kami kakain sa Madrinian. Hoy, meron ding G. Ay, Jollibee na lang tayo. Jollibee na lang tayo. Hoy, hindi tayo nagpo-promote ha. Hindi tayo nagpo-promote. Naghanap lang talaga kami ng kainan. Hindi kami. Actually, ideal naman yung aming tinitirahan. Hindi lang masyadong ideal. Pero malapit sa lahat. Ito Jollibee pa. Ideal daw. Tapos hindi naman. Nasa tricycle na naman kami. Same arrangement whatsoever. And the title of my presentation is Implementation of Blue Ocean Strategy in the Island Province of Palawan. So for a background, what is Blue Ocean Strategy? Well, maybe alam ko medyo antok na kayo. Let me ask you to read this for me, and ang pinakamagandang magbasa ay bibigyan ko ng ticket para sa Palawan. On the first day, it was me and Sir Nino Lito Sumagingsing who presented our papers. And on the second day, actually, it was Sir Felix Madrinian's turn. Of course, it was a very challenging job for all of us. But one thing commendable about this event is that the organizers have inculcated fun to scholarly staff. So, hindi lang pasakit ng ulo, kundi meron ding kasiyahan.
across with Sorsogon's famous people, the likes of Honorable Maria Istormor, Mayor of Sorsogon City, and of course, the beautiful Honorable Evelina Escudero, Congresswoman of Sorsogon. And you heard it right, she's an Escudero, the sister of the famous Senator Cheese Escudero. Every day was a special day in Siem Reap. And as you can see in this video, they were inviting, or they have invited the participants to join them in the Pantomima dance, a dance which made Sorsogon famous in the Guinness Book of World Record. Okay, andito po sila. Kasama po ang kanilang orchestra composed of their students musicians, and of course their faculty and staff, and their famous Sorsogon State University dance troupe. So bonggang-bongga talaga sa Siem Reap 2023. But the most important and greatest news came at the end of the third. For the conference award goes to Dr. Arnie Istrobo of Palawan State University. So ngayon, katatapos na namin ng Siem Reap, no? Kalalabas na namin, nandiyan na po yung ating mga kasama. Dito po kami ngayon sa SM. And medyo nagko-coffee lang muna kasi pagod yung aming utak actually. Chill lang kasi tapos na ang conference. Hindi naman tapos, may isa pang araw. Matapos na yung academic side, no? Yung scholarly side. Tomorrow ay medyo nature hopping na kami. So, yeah, relax muna. Relax. Yan. Okay. Simple celebration. Congratulations to Dr. Strobo for winning the award, Best Conference Paper Award. International, ano po ito? International Research Expo. Ang kanyang implementation of Blue Ocean Strategy in the island province of Palawan. Yeah. Best conference paper out of 200, 300 presenters. Yes. Thank you, Press. Thank you, Ma'am Aurelia. Thank you, PSU. And of course, aking mga partners dito. These things could have hindi nangyari kung kami ay mahina ang aming support sa isa't isa. Kita tayo po sana ito. Kita tayo po sana eh. Ay, ganda. So, there you have it, guys. No? You watch the final episode of The Road to Siem Reap, or Siem Reap, Southeast Asian Multidisciplinary Research Expo and Extension Conference. We've just answered 2 million peso question. Ito yung mga questions na tinanong ko bago kami pumunta dito sa Sorsogon. First ay
is research worth your time or worth my time? Well, the answer is absolutely yes, 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 yes. Because kapag nag-research ka, makakapunta ka sa mga places na hindi mo pa napupuntahan. Lalo na kapag mag-attend ka sa mga conferences na ganito. And you'll meet friends. And you'll see a lot of opportunities. And you'll learn a lot. Learn a lot talaga po. Pangalawang question is, will we bring home the bacon? So there you have it naman. I'm very happy and proud and very thankful to the Lord na naiuwi ko po or maiuwi ko po ang Best Conference Paper Award, no? Actually guys, this is only my first face-to-face paper presentation, no? So yeah, thank you very much, no? And with that, meron tayong dapat sabihin, no? Sana panoorin nyo pa ito kasi this is the most important part of every vlog daw, ay yung matutunan natin. So, but before that, gusto ko munang pasalamatan, no? Ating dakilang may kapal. Thank you, Lord, for the knowledge that you have given me and the wisdom to do research. Pangalawa ay si Dr. Ramon Docto, no? He's always been my mentor. And you are, sir, you are the very reason na lumipat po ako from being the director of one of the largest hospital in our place. Lumipat po ako sa academe because of your because I was inspired by all those things that you've been doing in research, no? Thank you very much, Palawan State University, sa aking dean din po, no, sa CCRD, and to my colleagues in Palawan State University, Quezon. Alam ko na may nakatip na po sa amin, hindi pa kami nakakauwi dyan, pero may tarpaulins na po kayo na nakapost congratulating me and my friends, no? Thank you very much. Alam ko na happy kayo and you've been supporting us all the way through. You've been praying for us. By the way, hindi man ninyo nakita na nanalo si Sir Felix Madriñan at si Sir Nino Lito Sumagingsing ng Best Conference Paper Award. But being part of that event, being accepted on that event, no, makes them already a winner. Kasi sa Palawan, buong Palawan po, sa province, sa atin lang pong campus, at PSU Quezon lang po, nagkaroon ng mga participants na na-accept, no? And tatlo po kami. So, it's already something. We are representing something already. Sa ating mga friends na nasa academe, siguro dapat gagawin nyo ito and in-inspire namin kayo na mag-attend, no? You have to attend this kind of events kasi marami po talaga kayo natutunan. Ako, personally guys, hindi po ito pagyayabang. I had my first research proposal and defense when I was 12 years old po. DOST po yung sponsor namin. And when I was at the second po, nung 14 years old ako, nakarating po sa UP Los Baños. High school po ako doon. Nakarating po sa UP Los Baños yung research, no? National po yon at na-awardan po ako ng DOST ng bronze medal, no? Dahil sa isang research ko rin. Pero after that, nag-aral ako ng nurse, nag-aral ako ng pagka-doktor sa mga schools na private. Hindi na po ako nakapasok dun sa mga research activities at later nagpasok din ako, nagtrabaho ako bilang director ng isang malaking hospital. So wala kaming ganyan, no? Kaya nung nagkaroon ng first opportunity to go back to research through academe, talagang pinatos ko na. And noong 2019, first time ko po na pumasok sa academe. And 2 weeks later, na pagpasok ko, nag-submit na ako ng research. Pero ang ginawa ko guys, ganito. Tuturuan ko po kayo Hindi ako magyayabang sa inyo at hindi ko po ito kahihiyaan. Kasi sabi ko, alam ko yung research before, pero baka nagbago na. Kasi minsan ang tao ganun akala natin hindi nagbabago yung panahon. So ang ginawa ko, nagpadala muna ako for poster presentation. Kasi kailangan mo muna i-test ang waters bago ka mag-dive. So, yeah, nag-poster na muna ako. And again, SHMREC is very memorable to me because this is my first face-to-face paper presentation. And thank you, Lord. Sa aking first ay nakuha ko po ang Best Conference Paper Award. So, sa mga kasama ko sa academe, please be part of this event kasi marami po kayo matutunan. And of course, ang sabi dito, gusto ko matutunan nyo ito, lalo na sa ating mga heads of research. In-emphasize, sabi nila, gusto ko lang tip sa inyo ito, kung gusto nyo mapansin ang inyong research palagi, invest on your titles.
sabi na aming isa sa mga speakers doon, kasi kung title siya, puro lang the impact of, sabi niya, puro na lang impacto, no? So wala nang nagugustuhan. Gusto nyo ba na ang research nyo, 10 years, 20 years, andyan pa rin sa library, wala nagbabasa. So kung gusto nyo na ang research nyo ay may magbabasa, pagandahin nyo ang title. Kung hindi naman ito nakakasira talaga sa scientific na rule, no? Pagandahin nyo ang title. And I think that's what I've learned, no? Dapat mag-invest tayo sa title. Kasi ako nung present ko to sa in-house yung ang aking title, Implementation of Blue Ocean Strategy in the Island Province of Palawan. Ang daming negative comments. Lalo sa mga judges kasi puro nga sila science. No? Hindi nila naintindihan kung ano yung Blue Ocean Strategy. Bakit ganyan? But I kept my title and napansin. No? So, ganon. And of course, mga faculty and staff, I encourage you to attend. Kasi naman po, baka man yung ating knowledge ay obsolete na. Doon ko nalaman na may mga iba pala tayong pinapractice pa rin sa ating mga estudyante na hindi na pala dapat. Tulad ng IPO, dapat pala walang ganyan. No? And of course, isa dyan is, isa sa mga leaders natin, o mga magaling mag-research, mag-mentor kayo. Mag-mentor. Hindi yung kayo-kayo lang at nainggit kayo na masapawan. Kasi sabi ko, doon natuwa ako na nakasama ko si Sir Nino Sumagingsing, si Nino Lito Sumagingsing, doon ko nalaman na ang galing pala. At si Sir Felix Madrian, of course, hands up na ako dyan, marami akong natutunan sa kanya. Doon ko nalaman na kapag may kasama ka pala, ang sarap pala ng feeling kapag kayo ay nagsusuportahan. So, dapat you have to mentor sa mga leaders, no? Okay, so, by the way, shout out pala kay Dr. Marjorie Espanola, no? Kasi, alam ko, sinabi ko kanina na si Dr. talaga yung aking isa sa mga mentors, no? Inspiration. But si Ma'am Marjorie Espanola has been also instrumental in my growth in research kasi napaka-inspiring ng tao na to, ma'am. Talagang thank you very much. Shout out din po tayo kina board member, Honorable Ariston Arsaga ng 2nd District ng Palawan. Sir, I hope na isusupport niyo yung aming mga research kasi nakita ko ito si board member Arsaga, gusto niya kasi na ang kanyang mga panukalang batas ay nakabase sa researchers. Of course, si board member Al Iba, na kaibigan natin na magandang lalaki na taga Batarasa. Sir, thank you for inspiring us. And of course, ang ating Vice Governor Leoncio Ola. Sir, sana po ay patuloy nyo suportahan ng mga researchers ng mga Palawenyo tulad ko, no? So, thank you very much. Para naman sa mga organizers natin, una sa lahat, thank you very much. You did a wonderful job. Kung sa ano pa, sa 3 Idiots pa na movie, all is well, no? All is well. So, pasalamatan natin first of all si Dr. Geraldine F. De Jesus, no? Ang pinakamagandang university president na nakilala ko. Ma'am, thank you very much. You did a wonderful job. Sana ay uulit-ulitin natin yung SHIMREC, no? Kasi mukhang daming gustong pumunta sa SHIMREC ulit, no? Then of course, si Honorable Jose Edwin Hamor, ang governor, at si Honorable Maria Esther Hamor, ang mayor ng Sorsogon City, na kung saan ay halos nililibre na kami sa lahat ng mga pinupuntahan namin. No? Thank you very much. And of course, si Honorable Evelina Escudero, isa sa pinakamagandang congresswoman sa balat ng lupa. No? Ma'am, kala ko si Heart Evangelista po kayo pero salamat sa inyong mga ginawa para sa amin ng mga visitors. May isang tip lang po ako sa inyo siguro, ma'am, na ibibigay. Kung gusto nyo na maraming pumunta sa inyong mga event. Kasi if you talk about Southeast Asia, ang pinaka malaking mga countries dito ay Indonesia and Malaysia. No? Indonesia is the largest Muslim country in the world. And of course, Malaysia is also a country which has a majority of Muslim populace. Kaya, of course, Brunei, kasama din po natin yan. Na-experience po namin kasi ito sa Palawan, sa BIMP, kaya pwede namin itip sa inyo. This is just a friendly advice. Siguro, bawas-bawasan natin ang pork diet, no? Kasi ako, personally, Seventh-day Adventist, halos wala na akong makain kasi karamihan na pork. So, lalo na yung mga Muslims natin, ng mga kapatid sa Indonesia, Malaysia, at sa Brunei. Siguro, ilagay natin chicken, fish. Lahat naman po kasi yan kinakain naman ng kahit mga non-pork, mga non-pork eater, kumakain naman po sila ng
ng ganyan pagkain. So, doon na lang tayo mag-stick muna sa mga non-pork diet kasi yan po ang maganda kapag tayo ay nag-serve ng ganyan. Lahat naman po ay nakakain. So, yun lang po para mas marami pong atin pa sa sunod.